Pagbungad pa lang ng pangumagang balita ay mukha na kaagad ng tatlong may mataas na pangalan sa bansa ang naka-flash sa monitor. Pareho ang tatlong nakapusas. Nahuli silang magkasama sa isang malaking laboratorio ng droga. Napag-alamang hawak na ng mga private intelligence group ang mataas na mga malalaking tao sa likod ng mga nakita na laboratorio ng droga sa bansa. At ngayon ay kuhang-kuha sa media ang mukha ng tatlo. Questionable pang tungkol sa Deputy Director na dati nang nakulong sa kasong non-bailable. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay nahuli na naman ito sa isa na namang kaso na posibleng non-bailable ulit. Ayon sa report ay posibleng sibakin sa pwesto ang mga taong nasa likod ng pagpupuslit nito palabas ng bilibid upang gumawa ng mga malalaking illegal na transaksyon. Ayos, Boss Inting, nahuli rin sa wakas. Mukhang double kill itong si Deputy. Nako. Gigil na wika ni Igmi. Nakaupo sila pareho sa mahabang sopa, humihigop ng mainit na kape. Medyo makulimlim din ang panahon na tila ba kay agang uulan. Madalas alas 6 ng umaga ay sumisikat na ang araw. Ngunit mag-aalas 7 na ay puno pa rin ng hamog ang buong farm ng manok ni Enteng at hindi makikita ang dako paroon. Hayaan na nating batas na ang magbigay sentensya sa lahat ng nagawang kasamaan ng mga taong yan. O siya, tatahimik na ang buhay ko nito. Nagkasabay na ang tatlo. Magkakasama pa pala sa mga illegal na gawain. Talagang liable ang mga yan sa kasong possession of illegal drugs at may hatol na habang buhay ng pagkakakulong. Saad ni Enteng. Abala rin ito sa pagtitext. Maaga pa lang ay katext na nito lagi ang asawa, lalo na kapag ilang araw siyang hindi makabisita sa apartment kung saan niya ang mga ito pansamantalang inilagak. Pakiramdam ni Enteng dahil sa pagkatiklo ng tatlo ay naging maluwag na ang kanyang daanan. Ngayong wala na ang mga taong palaging mainit ang ulo sa kanya. Wala na rin siyang ipag-aalala tungkol sa kanyang pamilya. Di tuloy-tuloy na ang ating advokasya, Boss Enteng. Sabong para sa masa. Ayos ito. Magiging maunlad na itong ating baryo. Kung tatakbo ka na lang kaya ang Kapitan del Barrio, Boss? Suwestyon ni Igmi. Hindi maipinta sa mukha ni Enteng kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa sinabi ng huli. Ikaw talaga, Igmi, kung saan na umaabot ang takbo ng isipan mo. Reklamo ni Enteng nang nakapalatak. Bakit hindi? Isa kang mabuting leader kung sakali, Boss Enteng. Kilala na kita. Saad pa nito. Magulo ang politika, Igmi. Huwag na nating idagdag pa yan sa problema natin. Hahaba lang lalo ang kwentong ito. Reklamo ni Enteng. Tumayo na siya at inilagay ang tasa ng kape sa lababo. Napatingala sila at napaikot pa ang ulo nang marinig ang puwersa ng hanging tila paikot-ikot sa buong bahay. Dinig ang bawat langit-ngit ng kawayan sa likod at mga sayaw at palatak na mga sanga ng punong kahoy na tila nababali na sa sobrang lakas ng pressure nito. May buhawi yata, sambit ni Igmi. Teka, wala namang may naibalitang bagyo ah. Takang tanong ni Enteng. Wala nga, sagot kaagad ni Igmi. Ito na ba yun? Dinig nilang tanong ng kung sinong tao mula sa labas. Oo, Suping, ito na yon. Ani ng isang pamilyar na boses, si Buknoy. Ang kasamahan ni Jokno na isa rin sa mga galamay ni Obispo sa sabungan. Nagtaka si Enteng kung bakit ay agang napasugod ng mga ito. Enteng! Sambit ng isang baritonong boses
na ala kapre ang timbre. Malaking tao yata to sa isip ni Igmi habang binubuksan ang pintuan ng bahay ni Enteng. Ayon na rin sa sinyas nito. Ikaw ba si Enteng? Dumadagundong na boses na tanong ng lalaking mahaba at bagsak ang buhok at may nakatali pang panyong pula sa noo. Nagmumukha itong kapre sa sobrang tangkad at laki ng katawan. Napakunot ang noo ni Igmi habang tinitingnan ang tao sa likod nito. Si Buknoy na halos hanggang bewang na lang ng lalaking nasa harapan nito. Astig na astig at sobrang tapang, porke nasa harapan nito ang kasamang lalaki na sobrang tangkad at laki pa ng katawan. Ako si Igmi. Kalmadong sagot ni Igmi. Walang takot, ngunit wala ring pagmamayabang. Ako si Enteng. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ng antingero. Ikaw pala. Halika. Susukatin lang natin yung yabang mo. Wika pa nito. Kailan naman ako nagyabang sa'yo? Hindi ko ginawang magyabang kahit kanino. Sagot ni Enteng. Ganon? Anong nangyari kay Jokno? Pinabugbog mo sa maraming tao. Dahil walang kalaban-laban. Ang yabang mo, hindi ba? Sumbat pa nito. Ganon ba? Ikaw itong ipinagmayabang ni Jokno na pinsang antingero? Por Diyos, hindi ako pumapatol at hindi ko ginagawang biro ang kung anumang mayroon ako ng mga hindi ordinaryong bagay. Kaya nabugbog yung pinsan mo ay dahil abusado siyang tao. Kung hindi ko pa naabutan si Wancho na binugbog nila, ay paniguradong patay na yung matanda ngayon. Sumbat ni Enteng. Biglang sumabat si Buknoy mula sa likod ng lalaki. Mandaraya kasi iyon, Suping. Napakalaki ng talo namin dahil sa lalaking yon. Eh pera pa naman ang amo namin ang aming itinaya. Napailing si Enteng sabay tawa ng nakakainsulto. Tiningnan niya ng walang kurap si Buknoy. Gustong ipakita ni Enteng na hindi siya guilty. Kitang-kita ng dalawa niyang mata ang patas na laban ng dalawang manok. Tanging sa pamahiin lang nakasandig ang pagkapanalo ng manok na binili pa ni Wancho sa kanya. Tiwala na rin na mananalo ito na siyang tunay na mabisa. Kung lalaban kang may pag-aalinlangan at takot, tiyak ang pagkatalo. Pero kapag may tiwala ka sa alaga mo, maging sa kapangyarihan ng utak mo, ay siguradong tiyak ang pagkapanalo. Alam mong walang nangyaring dayaan, Buknoy. Masyado lang kayong na-impluwensyahan ni Obispo Albio na hindi tanggap ang pagiging talunan. Litanya ni Enteng. Marami ka pang palusot eh. Nandito ako para itaas ang dangal ng aking pinsan. Kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Lakas laban sa lakas. Wika ni Suping na antingero rin. Napailing si Enteng. Talagang hindi na siya tatantanan ng gulo. Ano ba ang sekreto sa likod ng mga anting-anting? May kapangyarihan ka nga. Marami rin namang kinakaharap na gusot at sunod-sunod pa. Laking ginhawa ng matatawag noong mabalitaan niyang nakakulong na ng panghabang buhay ang tatlo. Pero hito at katunggali na naman niya ang isang katulad niyang antingero. Hindi ginagamit sa kayabangan ang kung anumang taglay natin na bertud. Gagamitin lamang natin ito sa kabutihan. Kalmadong saad ni Enteng. Huwag mong gawing palusot yan kung naduduwag ka. Wika nito at itinaas ang kamay na may hawak na kwintas na tilang itim at may palawit ito na itim rin na bato. Malaki lang ng kaunti sa munggo. Biglang umihip ang hangin hanggang sa unti-unting pumurma ang ipo-ipo. Pagkatapos ay kusang lumapit ang nabuong ipo-ipo sa kaharap nilang antingero. At ilang sandali pa ay nakapatong ng lalaki sa ibabaw
ng maliit na nabuong ipo-ipo. Napahalakhak pa ito habang tinitingnan ng masama si Enteng. Ngayon mo ipakita sa akin ang iyong galing, Enteng. Lumaban ka ayon sa mga anting-anting na taglay mo. At tinig ko na matinik ka raw. Sige nga, subukan natin. Paghamon pa nito, napailing na lamang si Enteng. Hindi matansya kung tumatanggi ba siya o napapahanga o di kaya'y nayayabangan kay Suping. Biglang naglabas ng kapangyarihan si Suping. Ibinato iyon kay Enteng subalit mabilis lamang na nailagan ng antingero. Susubukan natin ang galing mo. Tingnan natin kung hanggang saan yan. Umahalakhak na wika ni Suping. Lahat ng ito'y para lang kay Jokno. Ang ipagiganti ang aking pinsan. Alam mo bang nakakakulo ng dugo ang makita ka? Galit na saad ng lalaki. Kasalanan ko pa talaga kung kumukulo ang dugo mo. Unang kita pa lang sa akin. Pumikit ka o di kaya ay lumayas ka sa teritoryo ko. Simple lang naman. Maaga mo ring pinakulo ang dugo ko. Reklamo ni Enteng. Kaya napahalakhak ng sobrang lakas ang lalaki. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang tinititigan si Enteng. Yan nga, Enteng. Magalit ka nang masukat natin yung galing mo. Wika ni Suping at napahalakhak na namang muli. Napatiimbagang si Enteng. Talagang mapapasubok siya sa kakulitan ng mayabang nakaharap. Hawak niyang medalyon ng infinitong hangin na nasa kanyang leeg. Taimtim niyang inusal ang salitang Latin para rito. Napaikot ang mga mata ni Suping. Hindi siya makakapayag na maungusan ang bertud na kanyang hawak, ang bertud ng ipo-ipo. Nag-usal rin ng Latin ang antingerong si Suping. Pampalakas iyon sa bertud ng ipo-ipo na kanyang hawak. Ang anumang kapangyarihan na ating taglay, gaano man kalakas kung ito naman, ay ginamit natin sa hindi magandang bagay. Tiyak na hindi mananalo at para ipaalam ko sa iyo, infinitong hangin ang hawak ko. Saklaw ang buong lakas at bugso ng hangin kahit ang ipo-ipo na pinaghirapan mong mabuo ay kayang higupin para mapasama dahil iisang elemento lang sila. Wika ni Enteng. Nanggigil sa galit si Suping. Sa galit niya inusal niya ang pinakamalakas na kapangyarihang Latin na alam niya. Hindi iyon napaghandaan ni Enteng kaya bumulagta siya sa kanilang sahig. Sandali siyang nawala ng ulirat. Hindi niya alam kung anong gamit na agimat ang kaharap at tumalab iyon sa kanya. Boss Enteng, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Igmi. Iyon ang dahilan kaya napamulat siya ng kanyang mga mata. Nakahalakhak si Suping nang makitang tinablan si Enteng ng kapangyarihang taglay. Akala ko astig ka na eh. Buti na lang nagising ka pa. Wika pa ng lalaki. Talagang hindi mo ako titigilan ha. Pues, ipapakita ko sa'yo kung gaano kahirap labanan ng isang Enteng. Wika ng antingero at umusal na rin siya ng Lating pangkastigo. Bawat sambit ng isang Latin, katumbas ay mahabang pasa sa katawan ni Suping. Bawat pag-usal ni Enteng ay katumbas ang nakakatindig balahibong hiyaw ng antingero ring si Suping. Hindi ito tinigilan ni Enteng hanggat hindi manghina. Ngunit talagang malakas ang loob ni Suping. Kahit gaano na siya naghirap ay pilit pa rin tinataas ang garbo sa katawan. Dahil hindi nito matanggap na mababang kalidad ng bertud lamang ang kanyang taglay. Umaasa pa rin siyang makabawi siya kay Enteng, na makahanap siya ng butas at makaatake rin siya rito ng mas malakas na usal at hindi mapaghandaan ni Enteng. Utang na loob, Suping. Hindi tayo dapat naglalaban-laban. Dapat sa atin ay nagtutulungan. Hindi natin taglay ang karunungang ito para lang magsagupaan sa isa't isa. Hindi tayo magkalaban.
Magkaagapay dapat tayo. Tulungan mo ako sa aking advokasya, Suping. Tiyak na makakaramdam ka ng kaginawaan sa buhay. Wika ni Enteng dito. Subalit tinawanan lang siya muli ni Suping nang nakakainsulto at may pangungutya. Hindi ako uto-uto, Enteng. Alam kong nililibang mo lang ako. Sagot ni Suping kahit nangihina at nakapikit pa ang mga mata. Paghihiganti ang punta ko rito, Enteng. Para sa pinsan kong kamuntik ng mamatay dahil pinabugbog siya. Dagdag pa ni Suping. Kilalanin mo muna ang pinsan mo kung ano ang kanilang mga gawain bago mo siya kampihan. Minsan, ang pagkampi natin ng hindi inalam ang punot dulo ng lahat, naging dahilan para tayo ay mapahamak. Huwag kang magpadala sa galit at bugso ng damdamin mo, Suping. Hindi magandang ugali yan sa katulad mong may taglay na kapangyarihang Latin, libreta, medalyon at bertud. Masisira ang buhay mo at pagkatao. Litanya ng Antingero.